Alam mo ba na may mga sekreto ang Japanese occupation na hindi tinuro sa atin sa paaralan? May mga eksperimento sa tao, sa pilitang pagkaalipin at mga kasamaan na halos hindi ka panipaniwala pero totoo. Ngayon ibubunyag natin ang 5 lihim na sinubukang itago ng Japan sa buong mundo. Akala natin alam na natin kung paano natapos ang World War II. Sa Pacific, 2 atomic bomb tapos sumuko ang Japan. Pero paano kung kalahati lang pala yon ng totoong kwento? Hindi lang ito tungkol sa mga labanan kundi sa mga sekreto na sobrang dilim kaya sinadyang burahin sa kasaysayan. Ngayon bubuksan natin ang 5 lihim ng Japanese Empire, mga kasalanang halos hindi umabot sa kaalaman ng mundo. Para maintindihan ang mga sumunod na pangyayari, kailangan muna nating unawain kung anong klase ng kaisipan ang nagtulak sa Imperial Japan. Noong early 1900s, kontrolado ang bansa ng matinding militarismo, paniniwala sa divine right ng emperor at sa samurai code na ang pagsuko ay pinakamalaking kahihiyan. Ang militar noon halos walang pakialam sa gobyerno. Sila ang may tunay na kapangyarihan. Sa ganitong kapaligiran, naging normal na at tanggap ang sobrang karahasan. Ang layunin nila magtayo ng glorious empire at lahat ng paraan kahit gaano kasama ay tinuturing na katanggap-tanggap. Ito ang naging ugat ng matinding paghihirap ng mga bansa sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ang 5 lihim. Number 1. Ang human experiments ng Unit 731. Sa Manchuria, may tinatagong pasilidad na tinatawag na Unit 731 sa ilalim ng General Shiro Ishihi. Ang opisyal na pangalan nito ay Epidemic Prevention and Water Purification Department. Pero ang totoo is itong impyerno ng human experiments. Ang mga bilanggo, tinatawag nilang logs, ay ginawang eksperimento. Nubuksan habang buhay pa, nilalason, pinapainom ng bakterya, ang sakit tulad ng plague, at tinatanggalan ng parte ng katawan. Ginamit din nila ang mga na-develop na biological weapons para magkalat ng salot sa mga lungsod sa China na pumapatay ng libo-libo pang inosente. Tinatayang 14,000 katao ang namatay sa loob lang ng Unit 731. Number 2, ang sistematikong pagpatay sa mga prisoner of war. Para sa mga sundalong Hapones, ang pagsuko ay kahihiyan, kaya ganon din ang trato nila sa mga bihag. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang Palawan Massacre dito mismo sa Pilipinas. Noong Disyembre 1944, pinilit nilang magukay ng trench ang 150 American prisoners. Pagkatapos, binuhusan nila ng gasolina at sinunog habang buhay. Kung sino mang tumakas, binabaril o binabayoneta hanggang mamatay. Pagkatapos ng massacre, nagdiwang pa raw ang mga opisyal. 11 lang ang nakaligtas at nagkwento sa mundo. Number 3. Anibalisin bilang sandata ng digmaan. Akala ng marami, dahil lang sa gutom kaya umabot sa pagkain ng tao ang mga sundalong Hapones. Pero ayon sa mga dokumento, minsan ay iniutos mismo ito ng mga opisyal. Sa Papua New Guinea, higit 100 kaso ang naitala, mga bihag, manggagawa at lokal na tao ang ginawang pagkain. May ulat na araw-araw silang pumapatay ng tig-isang bihag para kainin. May isa pang kaso kung saan ang atay ng nahuling American pilot ay niluto at inihain sa mga opisyal bilang delicacy. Number 4. Malawakang biological warfare. Hindi lang sa laboratorio ginamit ang mga eksperimento ng Unit 731. Ginamit ito ng militar bilang sandata laban sa mga sibilyan sa China. Nagpakawala sila ng mga plague-infested fleas mula sa eroplano sa mga lungsod ng Ningbo. Nilason nila ang mga balon at pagkain ng kolera at typhoid. Ito ay planado, hindi aksidente at nagresulta ng kamatayan ng 10,000 sibilyan. Number 5. Ang Comfort Women System. Isa sa mga pinakamasakit na lihim ang sapilitang pang-aabuso sa libu-libong babae. Tinawag nila itong comfort women, pero ang totoo, ito ay sistematikong pang-aalipin. Tinatayang 50,000 hanggang 200,000 kababaihan mula sa Korea, China, Pilipinas at iba pang bansa ang kinuha, niluko o dinukot para gawing alipin ng mga sundalo. Marami ang pinaslang o iniwan na lang pagkatapos ng digmaan. Hanggang ngayon,
marami sa kanila ang hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Ang cover-up. Pagkatapos ng digmaan, nagmamadaling sirain ng Japan ang lahat ng ebidensya ng kanilang krimen. Pero mas nakakatakot pa ang mga sumunod. Ang mismong mga Amerikano ay nakipagkasundo sa kanila. Sa halip na hatulan si General Ishii at ang mga kasama niya sa Unit 731, binigyan sila ng immunity kapalit ng kanilang mga research data sa biological warfare, habang ang ilang mababang opisyal ay hinatulan ng mga Soviets. Karamihan sa mga utak ng karumaldumal na eksperimento ay nakaligtas at marami pa ang naging doktor at opisyal pagkatapos ng giyera. Ang 5 lihim na ito ay bahagi ng napakalaking karahasan ng Japanese Empire. Sinadyang ilibing sa katahimikan, una ng mga sundalo, at pagkatapos ng mga bansang mas piniling makuha ang impormasyon kaysa magbigay ng hustisya. Sa loob ng mga dekada, ang mga boses ng mga biktima ay pinatahimik, pero tayo, may responsibilidad na alalahanin sila. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangan nating tandaan ang madilim na bahagi ng kasaysayan? Comment mo sa baba, at kung naniniwala kang dapat malaman ito ng mas marami, huwag kalimutang isubscribe ang Katalsikan Chronicles at huwag din kalimutang i-share ang video na to.